And ang gagawin natin ngayon is American buttercream. Ititest natin siya sa ating cake, tapos babalutan natin ng fondant, and then i-achieve natin yung sharp edge. Sharp edge na fondant. Okay, now gagawin natin, I'm trying to do 2 contents using this cake. So, ang gagawin natin dito sa cake natin, gagawa tayo ng Barbie cake. Gagawin natin itong Barbie cake. And ika-carve natin siya. So, ipipeel off ko yung fondant. Tapos, ika-carve natin para may panibagong content ako. Hi guys and welcome to my channel. Ito yung part 2 ng ating video na ginawa nung last week. Ito gagawin na natin yung Barbie cake. So, ito yung binili kong Barbie. Now, tinanggal ko na yung fondant niya, yung cover niya, and then ika-carve na natin yung cake para maging parang gown-like yung magiging korte niya. So, ang gagawin natin is basically diretso dito, tapos tatapyasin natin siya na pababang ganyan. So, para mahaba yung magiging cake natin. So, itong part na mapuputol, which is ito. So, itatapal na lang natin or iduduktong natin siya para humaba yung cake natin. So, para hindi lang siya maliit, and also para walang masayang na cake. Kasi ayun ang ayokong ginagawa kapag gumagawa ng mga 3D cake or yung mga nagka-carve ng cake. Yung may mga natatabas na cake na hindi ko nasasama dun sa mismong cake na dinedesign ko. So, simulan na natin. Meron ako ditong cake board. I'm gonna be using 12-inch na wooden cake board. So, i-transfer muna natin yung cake natin. Ito, chilled cake to. Pinalamig ko sa ref. The idea is, yung cake nyo wala sa center talaga nung cake board. Mas malaki yung allowance dito compare dito sa, ito yung kasi magiging front natin wherein ididikit natin tong dal natin. Una natin gawin, buksan muna natin yung ating Barbie. Yan. So, mag-unbox muna tayo ng, ng Barbie natin. So, tanggalan natin ng damit. Ang mangyayari niyan, didikit natin tong Barbie dito sa side ng cake, and then ito yung gown niya. And then, ifo-forward natin yung isang paa niya na para siyang naglalakad. Okay, so para hindi naman nakalabas yung isang leg. So, pwedeng ito yung front natin. Ayan, so para sakto lang yung paa niya. Hindi naman masyado lakpas dito sa cake board. So, ito yung front natin. Mag-start na tayo mag-carve. So, ito yung front. Tapyasan muna natin dito sa top. Naka-angled yung knife nyo. As you can see yan. So, tabi muna natin tong cake natin. So, kailangan ito pababa. And then, etong part na to, since ito yung front, kailangan manipis lang siya. So, tapyasan pa natin dito. And then, basically, tatapyasin nyo lang siya hanggang maging pababa siya, pag ganyan. Now, ano gagawin natin dun sa mga cake na natabas natin? Iduduktong natin siya dito sa ilalim para lumapad yung cake natin. At the same time, hindi man masayang yung mga cakes natin. So, parang ganyan.
And ideally, yung cake natin should be level sa puwit ni Barbie. Kapantay nung behind niya. Kasi iduduktong natin yung cake. Kapag nabalutan na ito ng fondant, iduduktong natin siya or ididikit natin si Barbie sa may puwet. Okay? So, actually pwede na siya. Ako okay na ako dito sa shape na to. Gagawin ko na lang para hindi naman siya parang straight dito tapos biglang paganyan yung shape niya. So, ididiretso ko siyang paganyan. Lalagyan ko ng cake dito para medyo rounded siya and smooth yung pagka-hulma ng yung gown. So, itatapal na lang natin to. Depende kung paano nyo gustong gawin. So, para hindi masayang yung cake, tapal-tapal na lang. So, ilalagay nyo siya dito lang sa back. Ito yung back natin. So, yung front, okay na ako sa front niya. Pag titingnan natin from behind, ito yung likod niya. So, maganda na yung shape ng front ko. So, dito na lang papalawakin ko siya para mas maraming cake akong malagay. And hindi masayang yung mga cake na tinabas ko. Normally, hindi ganito yung sizes ng cake na ginagawa ko. Kasi nga, itong cake natin, dinemo ko siya sa buttercream na sharp edge. Ang binibake ko na cake kapag gumagawa ko ng doll cake is 8x2, 7x2, and 6x2. So, 6x2, 7x2, and 8x2. Tapos, magkakapatong sila na isang side is level or even sa isang side. And then, saka ko na lang tinatabas para mas madali. So, since ito kasi puro 7 inches, kaya medyo challenge tayo na iporma siya. Pero basically, ganyan lang. So, medyo messy kasi buttercream tong ginagamit natin. So, as you can see, lumalapad na yung cake natin. So, dumidikit siya dahil sa buttercream. Pag yung cake nyo ayaw dumikit sa cake na tinatapalan nyo, lagyan nyo ng buttercream. So, ang gusto kong magamit ko lahat ng cake na tinabas natin. So, isingit nyo lang kahit saan para walang sayang. Actually, mas maganda to ng 14 inch yung natin, yung cake board. Pero, sige, since nakalagay na siya sa 12 na lang. And by the way, yung cake natin malamig. Para hindi siya crumbly masyado. Kailangan pag nagka-carve kayo ng cake, malamig yung cake nyo to begin with. Para mas madali siyang ikorte. So okay na. Naubos na natin yung cake. So maglinis lang ako tapos ika-crumb coat na natin. Pabalutan natin yung buttercream na ginawa natin. Alright, so ito yung buttercream. Ito actually yung na-scrape off ko. Kaya medyo brownish siya and may mga cakes na nakasama. So para hindi masayang, gamitin natin. Pwede itong gamitin, or pwede nyong gamitan siya ng ganache. Kung okay kayo with ganache. Pero buttercream, okay lang din. Hindi naman kailangan na perfect yung pagka-coat nyo. Kasi matatabunan siya basically ng design. Kasi nga gown yung gagawin natin. So, hindi kailangan na pulido yung pagka-crumb coat
or yung pagka-apply nyo ng frosting or ganache. Basta the idea is mabalutan nyo lang siya completely with ganache para malinis din siya tingnan, especially pag binalutan na natin ng fondant. Okay, and then scrape off na lang yung excess na buttercream. Again, as much as possible, very thin lang yung application ng buttercream. Basta na-coat na yung cake, okay na siya. Mapakinis nyo lang ng kahit papano. Purpose lang naman ito para may dikitan yung fondant. Para pag nilagyan natin ng fondant, didikit siya sa cake. Because of the buttercream. So, pwede nyo gawin after nyo ma-coat ng buttercream. Pwede nyo ilagay uli sa ref para lang tumigas siya ng konti and then pwede nyo nang balutan ng fondant. Siguro mga ano lang, 15-20 minutes para lang mag-set ulit yung buttercream. So, makita nyo, sobrang nipis lang niya. Para lang maging malinis yung itsura ng cake natin. So, that's it. So, linisin lang natin yung board. So, yung Barbie natin, dito natin ididikit. Ito yung front. Nakalabas yung isang, or naka-forward yung isang leg niya. So, ito yung gown niya. Malaki din yung cake niya. Mukha lang siya maliit kapag nakaporma na. Pero marami din siya. Same recipe. 1.5 recipe ng ating moist chocolate cake, kaya marami siya. Okay? So, ganyan. Ito yung pinaka-gown. So, i-prepare natin yung fondant. Tabi muna natin yung cake. Let's clean up. So, prepare tayo ng cornstarch sa ating fondant mat. So, dito hindi naman kailangan na makinis yung pag-cover nyo ng fondant kasi babalutan din naman natin siya ng design. So, masahin muna natin bago natin i-roll. Pag okay na,
I-roll na natin siya ng pabilog. So ito parang pinaplansya ko na lang para mas mapalapad ko yung fondant. So tingnan natin kung okay na, kung mako-cover na natin yung cake natin. Okay, again, hindi siya kailangan perfect yung coverage niya. Basta mabalutan lang, okay na. So, kahit kanya may mga folds, okay lang yan. Hindi kailangan makinis. Gamitan natin yung fondant smoother. Okay, and then iti-trim na natin yung excess fondant. Okay, and then linisin natin uli yung board. Kapag nabalutan na to, ididikit na natin yung Barbie. So, ididikit na natin siya dito. Gagamitin natin tong excess na fondant. May mga cake crumbs. Masahin nyo lang. Okay. So, gagawin natin, ipoporma na natin yung leg niya, and kailangan straight body, forward yung leg. So, itaas nyo na yung kamay para mamaya, pag nagde-design na tayo, hindi na siya makaharang. So, etong fondant natin, lagyan lang natin ng konting tubig para lumagkit. Kailangan malagkit lang siya. Hindi madulas. And then, ididikit natin dito. Ididikit natin sa puwet ni Barbie. And then, ididikit natin sa cake. So, idikit natin sa pinaka-peak or pinaka-taas ng cake. And then, i-blend-blend nyo na lang. Tapos, once okay na, tingnan nyo yung form ni Barbie kung nakatabingi ba or eto medyo naka-ano siya, nakasubsob. So, ayusin ko lang yung katawan niya. Ayan. Straight na siya. I-forward kong itong isang leg. So, titingnan nyo yung forma niya, yung katawan. Ayan, for me, okay na to. Now, dito maglalagay tayo ng fondant para support. So, again, tubig lang para lumagkit yung fondant. And then, lalagyan natin to
para may support kasi naka-forward tong leg. Okay, tingnan nyo all sides kung maganda na yung position ni Barbie. And then, para mas stable siya, gagamitin natin ng glue gun. Ang ididikit lang natin, etong part ng shoe na nasa backside. Ito kasi naka-forward, so hindi natin madidikit sa cakeboard. So, ito lang yung naka-flat na shoe ang ididikit natin using glue gun. And also, habang inaantay natin uminit yung glue gun, ayusin natin yung yung kanyang hair para hindi naman istorbo mamaya. Using a floral wire, tatali lang natin siya. Well, not exactly tali, bali iti-twist lang natin para lang nakataas yung kanyang buhok. Tapos, itaas natin yung kamay. And then, itatali natin or i-wrap natin yung wire sa kamay niya. So, para lang nakaangat yung buhok niya. So, makita nyo gumagalaw-galaw siya. Kaya kailangan natin ng secure yung isang leg niya with glue gun. So, ganyan yung itsura niya. So, pag mainit na yung glue gun, pag okay na yung position niya, tandaan nyo kung saan nakaapak siya. I-move nyo lang ng konti. Doon nyo lagyan ng glue, hot glue, and then ibalik nyo yung paa. So, natapos natin balutan yung cake ng fondant, and naidikit na rin natin yung Barbie sa cake, and secure na rin natin yung kanyang leg. Di na siya gumagalaw. So, secure na siya. I-design na natin siya ng parang cloth-like na flowy dress. And then, yung top niya, bahala na kung ano yung maging design natin mamaya. Dito pala, mas maganda kung magde-design kayo, kung ano yung kulay ng gown nyo, dapat yun din yung kulay ng fondant na ibabalot nyo sa cake. Minsan kasi lumilitaw yung loob ng fondant. Let's say, meron na siyang mga ruffles or parang mga cloth-like na design. Nasisilip yung loob nung etong fondant na to. Kaya kailangan, kung ano yung kulay nung i-design nyo, siya rin kulay nung fondant na binalot nyo dun sa cake. So, gagawin na natin yung mga parang tela na i-design natin. So, magmamasa lang tayo ng fondant. So, again, bago nyo i-roll, using rolling pin, masahin nyo muna. Okay, pag makinis na, pwede na nating i-roll. So, cornstarch. Itong fondant natin, na-share ko na rin yung recipe or kung paano gumawa ng marshmallow fondant. Ililink lang natin or ilalagay natin sa description yung video. So, i-roll na natin. Idea nito is gawa tayo ng malaking rectangle.
Okay. So, yung haba na lang niya. Again, ito parang pinaplansya ko na lang. Para mas humaba siya and numipis. Now, anong purpose kung bakit ganito kalaki? Para isang trabaho lang tayo or isang masahan lang ang gagawin natin. Kasi ikakat natin to ng mahabang triangle. So, i-trim natin. Start tayo dito. So, puro triangle. Puro ganyan. Ganyan yung shape. So, kung ilang pieces, siguro mga 12 to 15. Kasi ito yung parang magiging ano niya, ruffles ng gown. Puro triangle And then, papalaparin pa natin to. I-roll pa natin siya para mas numipis. Okay. So, itabi muna natin sila isa-isa. Mamaya na natin sila gagalawin. Once ready na nating idikit doon sa cake natin. So, kuha muna tayong dalawa para sa front ng cake natin. Ang hirap na walang cameraman. So, ito, makita nyo medyo manipis. Well, manipis yung width niya, yung lapad. Papalaparin pa natin siya. I-roll pa natin. Para mas numipis pa ng konti. And lumapad siya. See? Lumapad pa siya. Ito ding isa. So, gano'ng kanipis? Mga ganyan. Tingnan nyo na lang kung gano'ng kanipis. Para mukha na siyang tela. Para maganda siyang i-design. Now, eto kasi, etong dalawa muna, pang-cover natin dito sa front. Ito muna i-cover natin. Dito, saka dito. Okay? So, i-trim natin siya para straight yung bottom and straight din yung sides niya. And actually, ito masyadong mahaba. Kasi dito lang naman natin ilalagay. So, i-trim pa natin. Okay? So, mga ganyan. Ganyan yung size niya. So, ito naman yung cake natin. Medyo malagkit siya kasi malamig pa yung cake. So, na-absorb nung fondant natin yung moisture ng cake. So, malagkit siya. So, hindi natin kailangan lagyan ng tubig. Automatic didikit yung fondant natin. So, gagawin nyo, kunin nyo yung fondant and then, i-fold nyo in half dito sa center and then, ididikit nyo dito sa likod nung leg na naka-forward. Pag dinikit nyo siya, dikit nyo. Tapos, ibaba nyo ng konti, ibaba nyo, baba, and then dikit ulit.
So, parang nagkakaroon siya ng wave effect. Kasi kapag diretso lang siya, nakaganyan lang, ang pangit tingnan. Parang diretso lang yung tela. So, pag nadikit nyo na sa ilalim, naka-fold siya sa gitna, and then, ibaba nyo, hilahin nyo pababa, and then, idikit nyo ulit. Idikit nyo siya. Tapos, i-pull down nyo ulit yung fondant, tapos idikit nyo. So, parang ganyan yung effect niya. Parang ruffles. So, etong area na to, dry na siya. So, lalagyan ko ng tubig para dumikit tong fondant. So, ganyan. So, dito walang pare-pareho. Every time na gumagawa ako ng doll cake, iba-iba itsura niya. Kasi depende rin kung saan ko sinimulan, kung paano yung pagka-fold ng fondant, mga ganyan. So, kapag dry yung fondant, lagyan nyo lang ng water para dumikit siya. Okay? So, next natin, eto naman. Yung kabila. So, gagawin natin, eto naman, pag ganito na siya. Pag ganon. So, matatakpan na yung area na to. Well, hindi naman totally. Medyo matatakpan lang siya. Pag ganyan. So, same technique, i-fold nyo. Tapos, idikit nyo dito. Idikit nyo. And then, hilahin nyo pababa. Now, since didikit siya dito sa plastic na doll, pasensya na sa boses ko. Minamala talaga ako. So, lagyan natin ng tubig. Yung fondant mismo. So, lagyan natin ng tubig. Again, sa pag-apply ng tubig, konti lang, spread nyo sa fondant. Kailangan malagkit yung fondant para automatic didikit na siya. So, idikit nyo sa leg. Basta didikit naman yan. Huwag kayo mag-alala. So, medyo ganyan. Ayaw niyang dumikit. Didikit yan, guys. So, ganyan. Ganyan muna tayo mag-start. So, makikita nyo, sumobra siya. Ito yung panty line niya. Basta may linya dito sa bewang. Now, ititrim natin yung excess fondant. Susundan natin yung linya nung bewang niya. So, dito magtatapos yung fondant. So, lahat ng excess na fondant, ikakat natin, ititrim natin. So, next natin, eto naman, balik tayo dito sa kaliwa. So, i-cover naman natin to pag ganyan, para makover naman tong tani Barbie. So, kuha tayo ng fondant ulit. I-roll lang natin para lumapad siya. Basically, lahat ng ginawa nating fondant na ganito, na triangle, papalaparin nyo lang siya. And then, trim lang para straight yung gilid. Mas okay na siya na mahaba para mas maganda yung magiging flow ng gown. Kasi pag maiksi lang ginawa nyo, let's say, ganito lang kaiksi, mabibiting kayo pagdating dito sa bewang niya. Kasi fo-fold natin siya, lalagyan natin ng wave. So kapag maiksi lang yung fondant na ginamit nyo, hindi nyo ma-achieve yung ganong effect. So, here is, so dito, try natin lagyan ng tubig yung bewang ni Barbie. So, ganun pa rin. Medyo ididikit na natin siya dito. Dito sa fondant. So, push.
And then, ibaba nyo. Baba. Fold. And then, ibaba. Ay, hindi pala. Dito pala natin ididikit. Pag ganyan pala siya. So, pag ganyan, yung magiging effect. So, start. Pinrest ko na. And then, ididikit natin siya. So, lagyan natin ng tubig. So, the idea is makover lang yung hita ni Barbie. So, okay lang mag-overlap sila. Ganyan. And then, ititrim uli natin hanggang sa bewang lang naman siya. Okay? So, next natin, dito ulit tayo sa kabila naman. So, pagdating naman dito, pag ganyan na siya, para ma-cover na natin to. So, again, dinikit ko na siya. Fold nyo in half. Ibaba nyo. So, lagyan natin ang tubig. Medyo challenge ako kasi ang hirap na kailangan nakikita nyo sa camera. So, yung angulo ko, ang hirap. Okay. So, pag umabot na sa bewang, itrim nyo ulit. So, kailangan walang butas dito, ha. Iko-connect mo yung dalawang fondant. So, para walang nakikita. Hindi nasisilip yung ilalim niya. Okay, so next, balik tayo dito sa kaliwa. So again, fold in half, dikit. Yan, binababa ko siya, tapos dinidikit ko sa fondant. Tinutulak ko siya para dumikit. And then, yan, mako-cover na. So lalagyan ko ng tubig. Pag masyadong marami, tanggalin nyo. I-wipe off nyo. Okay? So, dahil malapad siya, covered agad. And then, i-trim natin. Okay, so nakailan tayo? 1, 2, ilan ba ito? 1, 2, 3, 4, 5. So, 5
para makover yung front. Ito pa, exposed pa to. So, pang 6. Okay. So, cover natin. Okay, so covered na lahat. So, i-work na lang natin itong area na to hanggang makover totally yung cake natin. Sundan na natin to.
Okay. So medyo i-move nyo na lang para ma-cover yung mga naka-expose. So I'm okay with that. Okay, so natapos na natin yung ilalim niya. Covered na lahat. Pero may expose pa dito. Etong area na to and etong area na to. So dalawa na lang. Tapos na tayo. So since covered na to, dito na natin mag-start. Dito na tayo mag-start. Okay, so hindi naman siya halata na parang dinuktong lang natin. So, eto naman yung last part. Then makita nyo bitin. Maiksi lang. So, itago na lang natin. Ganyan. So, ang important lang, makover nyo lahat ng area. So, there you go. So, tapos na yung gown natin. Dadamitan na lang natin siya. Ito, depende na lang kung ano yung trip nyong design. Kung gusto nyo maging sexy siya. Or patwitams, ganyan. So, ito kailangan manipis lang. Kasi ito na yung magiging damit niya. So, rectangular shape. I-fit nyo muna kung mako-cover yung katawan niya. So, pag okay naman, lagyan natin ng water. So, kailangan nakalapat sa katawan para makuha natin yung form ng katawan niya. Dito naman kahit hindi na pulido yung pagka-trim kasi mako-cover naman ng buhok niya. So, dapat ang ginamit natin gunting. Since wala akong access sa gunting ngayon. So, pakinisin nyo na lang. Gagawin natin siyang slightly sexy. Kunin natin yung center.
dito natin ikakat. Pa-V. Tapos i-trim natin to. Excess sa likod. So, kailangan pantay.